And hello, this is the second tutorial pagdating sa ating Svelte na framework. And for this tutorial or for this guide, tatry natin na gumawa ng form. Ang mangyayari sa parang main component natin, magkakall tayo ng another component, sabi natin called forms. Magpapasa tayo ng values from that component to the other. And i-access natin yung mga napasang values dun sa component na forms. No? So let's get started. So una, lagay natin yung script tags natin. And sabi ko nga kanina, magko-call tayo or mag-i-import tayo ng component. And then yung component na yun, lalagyan natin ng values na i-access natin dun sa mismong specific component na yun. So, i-demo rin natin siya. Bali, gagawa tayo ng bagong file, form.svelte. So, ito yung magiging component file natin for that. And import natin siya, no? Import, sabihin natin form from, yan, sa form.svelte na path. And then, sa ating parang HTML part, tawag natin si form. Ayan. So, to check kung gumagana siya, maglagay tayo ng hello world dito. And dapat lumabas siya. Ayan. So, ngayon, sabihin natin, gusto kong magpasa kay form ng tatlong values. Yung pangalan ko, yung password, and confirm password. And ang gusto kong i-output ni form na component is if ano ba yung pangalan ko and if matching ba yung passwords na pinasa ko. So, say, name ko, Hans, password would be equal to Apple, and then, confirm password equal kay Apple din. Okay? Ngayon, gusto kong, ano ba yung way ko para ma-access ko itong mga pinasa nating values mula dun sa component, no? Dun sa mismong app.svelte natin. Ngayon, dito papasok yung feature na tinatawag nating props pagdating sa Svelte. So, ang ginagawa ng props, ina-allow niya tayo na i-access yung mga values from other components kung papasahan siya. And destructure it or access it in a way na mas madali or parang mas intuitive for us. So, dito sa form.svelte, sa component na to, itatry natin i-access tong values na nakuha natin, no? So, imagine na itong tatlong values na to, naka-coupled siya in an object. So, gusto natin siyang i-access, no? So, ang gagawin ko, let, then curly braces, name, password, and yung confirm password siguro. Password. And then, kukunin natin siya doon sa sinasabi nga natin props. So, paano gamitin yung props? Yung $sign ulit, then props, open and close. Ayan. So, with that, ang mangyayari, lahat ng values na in-input natin or ipinapasa natin dito, sa component na to, ma-access natin siya through this. Gamit natin mula dun sa props na yun, dina-structure natin siya in such a sense na yung values na parang name, yung password sa confirm password dun sa object na yun, malalagay na natin siya dito sa mga variables na dineclare natin. So, to check kung na-access niya, lagyan natin yan. Hello name. Hello Hans dapat lumabas. Then password, Apple. Okay. So, yun yung para dun sa ating pagpapasa gamit yung props. Ngayon, another way of dealing with this, kung ayaw natin i-destructure siya and i-access na lang natin siya later para less yung hassle ang pag-code dito sa taas. Sabihin natin, let's stuff na lang is equal dun sa props and then i-access natin siya through that. So, stuff.password, gamit yung dot operator, ma-access mo pa rin yung mga values na meron tayo. Stuff.name, so and so forth, no? So, ngayon, siguro balik natin dun sa kanina para mas madaling makita, no? Kung ano yung mga variables na meron tayo. And ang gagawin natin is tatry natin i-check kung yung passwords are the same. So, hello name. Lagyan sa h1 tag siguro para mas visible. Okay? So, ang conditionals pagdating sa Svelte, in a way, mas intuitive din siya and close dun sa mga programming languages na conditionals. For other frameworks, usually, ang ginagamit is mga ternary, nested na mga ternary, and minsan mas mahirap na makita kung ano ba yung nangyayari doon. So ngayon, isa siya sa mga feature ni Svelte for readability. So ang gagawin natin is, i-declare natin yung if conditionals gamit tong curly braces, and we start it with the hash na symbol, then put if das yung anong condition. Ang gusto ko i-check is yung password, kung equal sila. So, if password is equal to confirm password, ayan. And then, ang closing tag natin sa if conditionals is /if. Okay?
So ngayon, ano mangyayari kung si password nga is equal kay confirm password? Sabihin siguro natin na passwords to match. Ayan, passwords match na lang. Ayan. Then, kung hindi sila equal, so kailangan natin ng else na parang conditional block. What you do pagdating sa mga parang sa loob ng mga conditionals, pagdating sa if block is gagamit ka ng colon na symbol to denote. No? Else, sabihin natin siguro na passwords do not match. Okay. So, how can we test that? Siguro palitan natin yung values dito ni confirm password. Gawin natin apples. So, do not match, match, match. Right. So, it works then just like the same naman. So, yun yung way natin na pag-access ng props and paano ba yung conditionals na mas pinasimple sa Svelte. Another way to deal with this, kasi na ipasa natin siya ng as a block there, pwede kang mag-declare dito ng variable na naglalaman na ng lahat ng yun. Sabihin natin, const data, let data, then encapsulated siya ng curly braces. Sabihin natin name is equal to Hans, password is equal to Apple, then confirm password is equal to Apple as well. Kasi same sila. And here, kesa na i-declare mo siya ng isang bulk, pwede mo gamitin yung ganitong syntax. Dalawang curly braces, then tatlong dot, then yung pangalan ng variable. And, yan, it still works just the same naman, no? Do not match, match, Apple, match. So, ayun yung basics natin pagdating sa props, pagdating sa conditionals, and sa Svelte itself.